Oh, ayan, kumusta na mga kamami? Oo, 2 araw na tayong walang upload. Oo, dahil hindi tayo naka-video mga kamami dahil nag-iimot ang inyong inday. Ayan, oo mga kamami kasi nga po kakaalis lang ni Mister ni Adto Ramans Manila. Oy, kanang nag-apply pa ba? Ayan, di natin maiwasan na mag-imot-imot. Yun, wala tayong ganang nag-video-video ba? Ayan, oo. Ayan, kaya nagbabalik na ang inyong kamami. Charot. Ayan, oo. Ayan, parang ang dilim doon sa labas mga kamami. Parang uulan ata to. Ayan, tanawon na to sa gawas. O, di ba? Madalim pa kay nagtitipid tayo. Ginaoff ang mga ilaw dito sa sa labas. Ay, oo. Ayan, makulimlim mga kamami. Ayan, murag mo ulan kaya i-check natin kung naabay mabasa diri sa ato ang gawas. Ayan, doon banda mga dilim oh. Makulimlim doon banda. Tapos doon oh, ang sarap ng kanilang mangga. Puno yan ng kapitbahay natin. May mga hinog-hinog na ata oh. Ayan, tapos yung ating alaga, ayan si Yen Yen, tapos si Miska. Ayan, tapos na rin yan sila kumain. Ayan, i-check natin dito kung meron tayong mga gamit na mababasa. Oy, nag-ambon na siya mga kamami. Ayan, umaambon na. Ayan, madidiligan na yung ating mga halaman. Tapos yung tanim ko doon sa likod. Sa kabilang lote. Tapos, titingnan ko yung aking naman ko saging dire bago nag-alis si Mister. Pinutol niya yung sana sa Bisaya, gitumba ba yung saging. Ayan, ito yung ating saging oh. Gilagay niya sa sa planggana. Ayan, natong ibutang dire para butang nato dira para makita natin kung may mahinog. Lulutuin natin yung paborito namin dito yung pinirito. Tapos nilalagyan ng star margarine. Yun yung favorito ng aking mga anak. Ayan lapasta natin dito yung ating saging. Ayan, dito ko ilagay. Likod ng multicab. Kasi nasa likod po ako. Ayan. Arrange natin dito para kung naa siya ay hinog makikita kasi ipasok lang nila dito sa planggana. Ayan, lagay natin dito. Hilaw pa man siya hilaw pa, pero masarap to lagain niya, isawsaw sa sa bagoong ginamos. Yun, mga Ilocano mahilig sa bagoong. Yan. Nung isang araw at saka kanina, nakakuha na ako ng hinog yun paisa-isa lang. Mas maganda gani para diliingon na sabay siya mahinog ba, makakain natin dahan-dahan. Kaya kung bigla siya mahinog, mapuliki po tagkaon. Ayan, ito babalik ko mamayang hapon doon sa kabilang lote. Ayan, ito na yung saging. Diba? Parang nagbibinta lang tayo kay di-display man dire. Ayan. Pwede rin magkuha yung aking borders kung naanay hinog. Pero mahiya man yun magkuha. Pagsabihan ko lang na kung gusto niya magluto, kuha lang siya dire. Libre lang. Kaya dili man mo maubos. Ayan. Ayan siya. Yan. Maliliit lang to na saging. Lang to. Daw to na saging yung saba. Yun. Ayan. Ibalik ko muna itong upuan na hiniram ko doon sa aking borders. Kasi ipatong ko sa cellphone. Ayan. Gi-off ko na yung ilaw. Kaya balik na punta dire.
Gaya na, paglabas ko, sabi ko, makulimlim, umambon. Ngayon, ay oh, may ambon nga. May ambon nga, mga kamami. Kaya musulod na ta, kaya na-check na naman nato dire sa gawas. Ayan. Ayan. Ano na ngayon? Mag-aalas 2. Kumain na ako. Si ate, hindi pa kumain. Kasi may exam sila. Pero online. Yun. Hindi nyo pa nakikita si ate at saka si Ivan, no? Ayun. Busy kasi sila sa gawain nila sa school. Tapos si Ivan, umalis kanina kasi nga may practice daw sila sa banda. Oo, kasi sumali siya ng banda. Ayun. Ang practice sana niya, halauna, pero pinaaga ko siya na pinapapunta sa sa school nila kay magpasukat pa yun ng uniform niya. Yun, para ready na sa pasukan. Ayun. Ayan, ngayon, maghuhugas ako ng pinagkainan ko, mga kamami, dahil nauna na po ako kumain kanina. Kasi nga po, si Ivan umalis, si ate nag-online, may exam, kaya gutom naman ko, kao na lang ko guna. Gamay naman niya akong hugasan, kaya ako raman ang kumain gayon na. Ayan, ito yung basurahan ko. Ayan, punong-puno na. Ilabay, manato niya sa pikas unya. Ayan. Halian. Ato na yung igawas. Iniguman na ito o hugas o plato. Diyan, sabit ko lang muna dyan. Yan. Kunti lang man to. Isang plato. Isang baso. Tsara, tinidor. Yun lang. Ayan. Hugasan na nato dayon kay hindi pa nato ni hugasan, mukhaon na po sila, nabudaghan na po ning hugasan nato diri sa lababo ron. Mo na hinahinayan nato og hugas. Ayan, matapos si ate mamaya, tapos siya mag-exam, tapos yung klase nila, baka lalabas na yun at kakain na. Yun. Ayan, kumusta po sa inyo ngayon, mga kamami? Dito sa Jensan, kahapon, may aftershock pa. Sana, ngayon wala na. Sana tuloy-tuloy na nga maalis kasi nakakatakot na talaga, mga kamami. Kumbaga, pag may aftershock, hindi ko pa man maano na hindi ko maiwasan na hindi matakot. Takot pa rin. Uy, nag-imoo ko, mabagsakan tayo ng bahay mamaya na may pasta. Oo, nakakatakot talaga, mga kamami, yung linog ba. Kasi nga, naranasan na namin yung 7.8 talaga dito sa Jinsan. Noong June 8. Yun. Ngayon, balita, parang nasa Venezuela na naman. Japan ba yun? Yung sa Venezuela, parang 2 beses ata nag-atake yung lindol doon. Yung sinasabi nilang twin earthquake. Yun? Yun ba yun? Oo, kawawa yung mga doon. Mga tao. Ayan, ito nahugasan na na-drain na rin. Kaya i-plastic ko na naman doon sa kanyang lagayan talaga. Yan, dito ko nilalagay sa ilalim. Diba? Nga naman yung probinsya. Sa ilalim ang lagayan ng mga kaldero. Dili na sa taas, mga kabinit-kabinit.
Yan. Nagluto ako kanina ng sinigang na baboy. Yan, nilagyan ko ng repolyo at saka saging. Yung sa baba, kasi may hinog man, ilagyan ko. Ayan. Bago umalis si Ivan kanina, nagpabili pa ako ng repolyo kay kapon na ito sa gawas mga kamami. Wala na kasi akong stock na gulay dyan. Naubos na yung aking mga gulay. Kasi takot pa man ako mag-grocery mga kamami. Pero yung iba, nag-open naman yung mga mall dito, lalo na yung mga supermarket. Inuna talaga yung supermarket kasi nga yun man ang kailangan ng mga tao, mga pagkain. Ayan, inuna na gi-open ang supermarket. Pero ako hindi pa ako na-grocery kaya wala pa man tayo pag-grocery. Bitaw, oo. May mga dilata pa man diri, may mga noodles. Yan, ubusin ko muna. May maluluto pa man tayo. Yan. Yan na gawas-gawas kay naapay mga aftershock lagi. Hindi natin alam na baka ikot-ikot tayo doon sa groceryhan ba. Yan, mag-aftershock. Inuto ko. Sana maginto na talaga. Kahapon gani si baby si ate nagpa-medical. Tapos niya medical, nagtawag sa akin na tapos na daw siya. Pero hinihintay daw niya yung reply ni teacher niya na nananghid sila ba na kukunin daw yung gamit nila. Kasi nung nag-duty sila sa hospital nung June 8, yun man ang naglinog. Yun man ang time na nilinog dire sa Jinsan. At pag duty niya, naglinog man, siyempre, inuna niya na yung sarili niya na lumabas. Takbo daw siya palabas. Pero, mabuti gani kay naa daw tong teacher niya, nagsulti na kunin na, kung kaya pa kunin yung gamit, kunin na lang daw nila. Yun, kaya si ate nadaanan man daw niya yung lagayan ng kanyang gamit, kaya nakuha daw niya yung ibang gamit niya. Pero may kaklase daw siya na may naiwan daw na gamit. Yung naiwan lang kay ate, yung kanyang sapatos na gagamitin sa OR. Sa OR ba yun? Yun, yung white na shoes. Sabi niya, kasama ko, sabi niya ate kahapon, na kasama ko na nag-duty nung naglindol, tiniksan namin yung teacher na nagpaalam kami na kukunin namin yung gamit, papasok daw sila sa ospital. Sabi ko, wag mo na kayong papasok kasi yung time na rin yun, aftershock ulit. Sabi ko, wag na kayo papasok, hayaan nyo na yung gamit, lalo na yung sayo, hayaan mo na yon. Shoes lang yon, mamurahin lang man yun, mga kamami. Sabi ko, hayaan mo na yon, iwan mo na lang yan. Bibili na lang tayo ng bago. Sabi ko, plastic lang man to yung sapatos. Yung rubber pa na pratuhon. Hindi man yan mahalin, mga kamami. Yun, sabi, yun, na ano man din siya. Kasi nag-aftershock yun kahapon may aftershock. Kaya naano din si ate, parang natakot din. Ayun, umuwi na lang siya na hindi niya nakuha yung kanyang gamit. Unahin mo na yung sarili natin. Hayaan lang mo na yung sapatos. Hindi pa man siya magamit kay wala pa man siyang duty. Makabili pa tayo. Pwede man magbili doon sa palengke. Mayroon doon. Nabili niya yon doon sa saan niya na istorya nabili. Nasa 200 plus, 300 plus yun. Yung rubber ba na sapatos. Sabi ko, bili na lang tayo sunod. Ayan. Tapos, ito yung aking niluto kanina. Sinigang ba? Sinigang na baboy. Ayan. Di ko na pinakita kanina kasi wala pa man ko na mag-video kanina. Mga kamami. Aywan ko. Tapos kukain, siguro nakahigop na tayo ng
Masarap na sabaw, maasim-asim. Na-charge man ta, oy. May gana naman tayo mag video-video. Ayan. Sa mga nanonood din sa mga vlog ko, maraming salamat. Pagpasensyahan nyo muna kasi bago lang ako nag-vlog. Ayan. Tapos, bago ako kumain, nagbili ako ng Coke at saka bumili din ako ng junk foods. Yung parang simaon lang ba, hindi ko man ako kaon. Yun, hindi ko man kapos. Unti-unti lang, maya naman. Ayan. Dito pa yung ketchup na gigamit ni Ivan. Kasi kumain kami kanina umaga, nagsabay kami ni Ivan. Ulam niya hotdog. Kaya gumamit siya ng sausaw siya ketchup. Diba, mayroon tayong mga stand dito sa lamisa, sa misa. Yun. Tapos, andito pa yung aking borloloy sa ulo pag nagpa-vlog. Pero, hindi ko man nasuot. Diyan ka lang muna, kukunin lang kita kung kailangan kita. Yeah. Ayan, dito ko lang yan ilagay. Kay mukhaon si ate, napa may tira sa iba na ulam dyan. Baka ulamin niya. Yan. Tapos na yung mga eco bag. Yan, may dalawa pang natira na yung pamigay ng DSWD nung naglindol ba. Mayroon din kaming natanggap na ayuda. Yun. May bigas, may bigas, mga dilata, mga kape. Diba, kahit pa paano mayroon na rin. Kasi kahit pa paano may mamaluto tayo kay dili matapagawas. Uy, kay close man ang mga kuan. Close ang mga mall ba? Mall at saka mga palengke sa tuna time. Pero ngayon nag-open na. Yun. Ay, tatapon ko pa pala yung aking basura. Lagay natin ko sa labas. Diba? Ayan, pangit man itong aking stand oil. Ayan, dito yung aking basurahan. Ayan. Kung puno na po ito, ako na po itong ilipat sa pikas. Kahit butang man doon sa sako. Ayan, antayin yung taga-barangay na naghahakot ng basura. Ayan. Tapos, may naghahakot man na basura dito sa amin. Pero hindi naman every month sila nagakuha. Oy. Tapos, per sack, may bayad. Ang 25 sack na sako, yung kalaki ba, yung 25 kilos, 5 pesos ang bayad mo. Dapat punuin mo talaga, kay dili lugi ang bayad ba. Pag yung 50 kilos naman na sako, 10 pesos ang bayad. Diba? Lahat na may bayad. Wala nang libre. Bawal din magsunog. Dito sa amin, bawal na magsunog. Kasi kung makikita ka, may nagarubing kasi yan. Uy, diba? Laki na ng ating tiyan. May nagarubing kasi dito na taga barangay. Pag mahuhuli ka na nagsunog, ayun, mamumultahan kayo. Kaya wag ka na lang magsunog, magbayad ka na lang ng basura mo. Kasi bukod doon sa may penalty ka, mapapahiya ka pa talaga. Nakakahiya. Kasi nadakpan ka ba na nagsunog. Lalo na ako, takot ako magsunog. Kasi bat leader man ako dito sa purok namin. Nagseminar kami about sa sunog sa mga tubig. Unya karon nagsunog-sunog ko din hanya nalaman doon sa nagarobing na bat leader tayo na mapisuhan ta. 'Di ba? Nakakaya. Kaya ayaw ko talaga magsunog. Lahat ng basura ko nilalagay ko sa sako. Pero
dito sa barangay, hindi naman ako nagabayad. Kasi nung nagbayad ako nung January doon sa City Hall ng tax dito sa bahay, may kasama naman yun ng ano, sa basura ba. May binayaran ako na 700 plus whole year na rin yun sa sa basura. Kaya hindi na ako nagabayad dito sa barangay. Doon na ako nagbayad sa city housing. Ang sarap ng tubig pag malamig. Mauna ganda ko atong gihan kay mahilig man tayo sa malamig na tubig. Yun. Mahilig pa talaga ko. Yun, puro na malamig. Gasan natin to. Gasan ko to bago tayo mag-relax. Ano na, siguro mag-alas 12:30 o mag-alas 3 na rin ito. Kanina mga kamami, kita ko yung taga-sukupi ko, nag-reading na. Sus, Ginoo ko, malapit naman tayo mabigyan ng bill nito. Bayad na puntaan eh, oo. Bayad na punta sa ato ang obligasyon monthly. Yun. Kuryente, tubig, wifi. Daming bayaran. School. Yun. Number 1 ang school talaga mga kamami. Lalo na yung aking babae, si ate. Ginoo ko, graduating na rin siya ngayon. Graduating siya sa nursing. Daghan kayo ako kay Bayron nun, oo. Tapos hindi pa nakalarga si Mr. Naapa siya sa Manila. Nag-a-apply. Kaya makalabad og ulo ba kung asa ta magkuha. Lalo na walang income, Ginoo ko, Diyos niyo. Sahod ni Mr. Napupunta lang lahat sa school, sa mga bata. Allowance, yun. Allowance nila magpunta ng school. Nagmahal pa naman ang pamasahe ngayon. Simula nung nagira sa Israel ba yun? Yun, yung nagtaas din ang gasolina. Sus, Ginoo ko, nitaas po ang pamasahe. Ang araw-araw nila, sana, allowance tala pamasahe, 150. Ngayon, hindi na talaga madala kasi makaya kasi nga mahal naman ang pamasahe. Ambis na estudyante sila 30, tapos ng 40, tapos ngayon 45 Manila, oy. So sa 150, palagay mo 45, dubinta na, o magkano na lang sa kanila allowance nila, natira 60. Kaya sabi ko sa kanila, kahit 60 lang yung natira, tipidin nyo pa rin. Ang gagawin nyo, magbalon kayo. Balon kayo ng kanin kasi mahal man doon sa kantin ng ulam at saka kanin, oy. Kaya ang ginagawa ko, magluluto ako ng umaga para makabalon sila ng kanin. Yan, si ate mautak din yan. Kuripot din na siya, Ilocana din na siya ba? Kuripot talaga yan si ate, madiskarte din yan. Ang ginagawa niya, magbaon siya, kahit anong ulam ang ma-prepare ko. Kagaya may one time na hindi ko nalabas yung ulam sa rep sa gabi. Tapos kinabukasan, siyempre gahi pa man na siya kay gikan pa man sa ref. Ang ginawa ko, nagluto na lang ako ng itlog ba, nagsani-side up ako. Dalawang piraso lang yun niluto ko. Sabi ko, ito lang yung naluto ko na ulam te kasi nga nakalimutan ko man kagabi yung ulam na nilabas kaya mag-itlog ka na lang, sabi ko. Ano sabi niya mga kamami? May bulad diha me. Prituha po kong bulad. Sabi niya, prituhan ko daw ng bulad, itlog at saka bulad daw yung ulamin niya, babaonin niya. Sinubukan ko lang siya kung anong sasabihin niya. Sabi ko, magbaon ka ng bulad, di ka ba mahiya? Yun lang ang nato ko. Sinubukan ko lang naman siya. Sabi ko, magbaon ka ng bulad, te, hindi ka ba mahiya na ulam mo bulad? Siyempre, dalaga ka na. Sabi ko na gano'n. Anong sabi niya?
ba't naman ako mahiya? Eh, ulam naman yan. Sabi niya, hindi ako mahiya. Baka sikat pa tong ulam ko na bulan mamaya. Baka hingiin pa ng mga kaklase ko. Sabi niya gano'n. Di ba? Kasi sabi ko sa kanila, hindi naman tayo mayaman. Si daddy lang ang nagtatrabaho. Ako, wala akong trabaho. Sa bahay lang, nag-asikaso sa inyo. Sabi ko, magparalin ko kayo kasi ang gusto kasi ng daddy niya tsaka ng auntie niya mag-nursing siya. Pero si ate gusto niya sana flight attendant or di kaya mag-ano daw siya yung business ba, yung business ad. Eh sabi kasi ng auntie niya, wag daw yun na course, mag-nursing lang daw siya kasi nursing man yung auntie niya. Ayun, inano ko siya na mag-nursing. Sabi niya, kayo good? Sabi niya ng ganon. Kayo? Sabi niya ganon. Kaya pina-enroll namin siya sa sa nursing. Sabi ko, paaralin ka namin ng nursing, mag-aral ka lang ng mabuti. Kasi yung nursing hindi basta-basta ang babayarin hanggang gastusin natin dyan. Mag-aral ka lang ng mabuti, sabi namin ng ganon, para makatapos ka kay mong daddy maningkamot mampot. Ang isa lang dyan, kasi siyempre dili man ta dato, ako siyang naningkamot naman po ta. Ang ano ko lang, huwag niyong haluin ng sosyal ba, yung sosyal na bata, yung mag-demand na ganito, ganyan, bili ng ganito, yon hindi lang siya mag-social-social. Sabi niya, sige, hindi naman ako ganun, me. Sabi niya ganun, oo, maano ko talaga na hindi social si ate, hindi siya mahilig sa mga gamit, hindi siya mahilig sa mga unsa-unsa di kagaya sa ibang bata, bili ng ganito, bili ng ganon. Kasi naano ko talaga yan, binigyan ng amahan niya, daddy niya ng pera, lalo na December. Pinadalhan ng pera, sila dalawa ha, magkapatid. Eh, magsha-shopping daw, bibili daw ng gamit. Siyempre, Christmas party man, bilhan ng bagong damit. Pagdating namin doon, ginoo ko mga kamami, hindi man sila nagpili. Oy, margwa man sila na-enjoy ng shopping. Oy, naginoktok, raman digto, kag naglingkod, kag nag-cellphone. Sabi nila sa akin na ako na lang daw magpili ng damit nila. Sabi ko hindi kasi baka mamaya yung piliin ko hindi nyo gusto. Mas maganda yung kayo na ang magbili. Kayo na magbili, maghanap, magpili ng mga gamit nyo. Kasi siyempre, kayo man ang mugamit o isa pa mga dagko naman mo. Sabi niya, kahit ano na lang diha. Kaya doon mo malalaman talaga yung isang bata na dili siya materialistic ba. Dili siya mahilig sa mga gamit. Lalo na yung nag-alis din kami, punta kami ng mall. Sabi ni ate, May, parang gusto ko magbili ng ng chinelas. Sabi niya, sabi ko rin, magbili ka may pira ka man. Sabi ko ng ganon. Anong sabi niya? Ay, wag na lang kay magamit ko pa man yung chinelas sa bahay. O diba? Napakakurip. Maano talaga si ate, madiskarte talaga yan. Kaya, kung hindi nag-aipon man yan siya ng pera, kaipon siya. Kaya kung naan siya gusto na palito, lalo na mga gamit niya sa school, may makukuot siya. Diba? Mas maganda rin na maano si ate, ma-diskarte siya. Si Ivan naman, dili man siya ingon na gastador si Ivan, materialistic. Hindi rin. Ano lang si Ivan, syempre sumasali siya sa banda. May grupo siya sa school ba, mga banda. Pag may kailangan siya bilhin, lalo na yung sa gitara, yung string ba yun? Yung ng gitara. Yun. Laging araw-araw na sige practice. Malulustrin man siguro. Kay panay, bilhin din niya sa Shopee. Pag mamaya, andito na naman si Shopee. Titingnan ko, buksan ko man yan. Kay wala man siya, ako man taga-receive. Buksan ko, sus kinuha ko, ano man pala sa niya, sa mga gitara niya. Pero okay lang din, at least doon man niya ginabili. Hindi man siya gabili ng kahit ano-ano. Yun yung ng aking mga anak. Balang araw, ako ragyapon silang mapakita. Kasi busy ngayon sa atin nasa kwarto. Kakausapin ko magkain, sasabihan ka na mamaya na kasi nag-exam kami. Lalabas lang yan kung gutom na, matapos na yung kanilang gagawin. Si Ivan mamaya panghapon yun uuwi.
Eh pag uwi, hindi na tayo naka-vlog. Dili na tayo maka-vlog ay. Busy-busy naman. Bilang parang kamuta lang ato sunod po. Ayan, tignan nyo yung atong makulimlim kanina ngayon. Medyo lumiwanag naman pero wala siya init. Nihayag lang ba? Nihayag. Di ba? Kanina pa to, hindi pa natin nakain. May binili tayong wishi. Ayan. Mukao lang tag ginagmay. Kaya paabot na mga hapon-hapon, ato na po pikas. Kung dili magulan, magdilig-dilig na po dito naman. May mga tanong-tanong dito. Saging, may niyog, yun, may kamote ako, may papaya, may malunggay, yun, may avocado. Pero dili man siya yung nadaghan. Paisa-isa lang ba, isang punong avocado, isang punong niyog, isang punong mangga, yun. Pero dilig-diligan ko lang ba, mapupunto ako ang libangan ko. Yung magdilig-dilig doon. Hindi pa man ako makatanim ng mga gulay kay sobrang init dito sa Jinsan. Ginoo kung mamatay raman. Di man mabuhi. Di siya mabuhi. Siguro mabuhi kung palitan mo talaga ng yung fertilizer ba, yung ikuan yun mo siya. Lalo na yung tinambakan ko doon kasi yung lupa doon sa kabilang luti mababa. Kitambakan ba kay tama-tama man na yung kalsada namin dito, siniminto, eh syempre mas barato magbili doon ng lupa. Ayun, bumili din ako ng lupa kay gitambakan diha. Pagtambak, Ginoo ko, ako magtanong ko di naman siya tambok. Mabuhi man siya pero payatot man. Siguro yung lupa ba kasi yung lupa dito sa Jinsan ka ng balason. Yun, mainit balason. Yun. Kaya dili na siya ingon na para sa unan kung wala pa akong nagtampo kumbaga original ang lupa diha pa. Kuwapo yang lupa. Yung tanim ko ng mga sitaw, yung mga gulay ko talong, ang tataba niya, mga pichay. Ngayon wala naman oy. Gilang basi sunod ko an ulan-ulan, diha na punta magtanong. Try natin magtanim. Nya alalay lang nato dilig-dilig ba. Kaya hinahanap ko kanina yung maanghang, yung pula ba? Wala man, ito man ang mayroon. Kaya ito na lang binili natin. Pero okay lang, lamig man po siya. Boring no? Boring di diri sa mua. Kaya di man ko mahilig mag-awas-gawas doon, oy, mag-adto sa mga siling-silingan ba. Hindi man ako mahilig. Maglabas lang man ako mag-grocery. Pag naka-grocery na, dire na lang ko balay. Sige, go na dito sa Pikas Lote. Mo na akong kamot o daghan nagkalyo. Kanang gaspang na dire ba? Gaspang na. Murag kamot na sa lalaki. Ayan. Hindi naman napatag tubig. Nihayag man siya. Paman di dayo ng kuhan. Ulan. Wapon tatong ulan ba kay niguman sa ulan, lami manggona dito sa Pikas kay humok naman ang lupa. Yun. Tapos makalibre ta sa hindi naman ta magdilig. Kay ni ulan na. Karon no, nihayag ay Ginoo ko ni init man hinuon. Ayun no. Na pinahadlok naman ta sa makulim kay na dagdag-og. Yan no. Nihayag siya. Diba? Tulog si Miska oh. Natulog si Miska. O niya mong area mingaw.
Uy. Ayan, ako'y magbababay na mga kamami. Thanks for watching. Paki-subscribe naman po yung aming channel, Mami Fee and Siblings. Ayan, tinanggal ko po yung vlog para hindi siya masyadong mahaba. Mami Fee and Siblings. Ayan, thanks for watching. God bless po sa lahat.